Good day mga kasikat! Ngayong araw, dito naman sa tabi ng taniman ko ang kanilang gagawin. Kung napanood mo ang aking naunang vlog ay nasimulan na nga nila itong hukayin. Dahil nagkulang sila sa materyales, kaya't ito muna ang kanilang ginawa habang naghihintay. Bandang hapon na rin kung kaya't ito lang ang kanilang nasimulan at tatapos. Nagbuhos muna sila para sa paunang pundasyon. Lumipas ang 2 araw, hindi nila naituloy ito dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Kung kaya't nagresulta ng pagguho ng lupa doon sa iniwan nilang binuhusan. Purong puti kasi ito, nang nabasa ay lumambot ang lupa dahilan ng pagtibag at tatabunan ng kanilang sinemento. Pangatlong araw matapos ang sunod-sunod na pag-ulan ay masama pa rin ang panahon hanggang ngayon. Sana ay hindi na bumagsak ang ulan nang sa ganon ay maituloy na nila ito at marami silang matapos. Sa bahaging ito ay mahirap at matrabaho ang ginagawa nila. Sobrang puti kasi ang resulta. Pasalamat pa rin ako dahil hindi naging malaki ang epekto ng pagtibag ng lupa. Kung sakali kasi ay madadamage din yung aking mga halaman. Sobrang lalago pa naman. Panahon din kasi ng pagbubunga ng mga ito. Kaya't konting panahon na lang may maaani at may mapapakinabangan na rin ako. Nang natapos na nilang matanggal yung mga bumagsak na putik ay nagsimula na silang maghalo. Kahit may tubig pa ay gagawan na lang nila ng paraan para maituloy na. At napansin ko nga yung mason nakabota, aba, nakahanda. Alam niya yung susuungin niyang sakuna. Ay, putik pala. Nung nakapagsimula na sila at nakapaglagay na ng hollow blocks ay napaisip ako paano kaya magiging epektibo yung semento kung nakababad sa tubig. Hindi ko kasi kabisado yung mga ganto. Sa mga nakakaalam, sabihin nyo naman kung paano. Syempre, doubt ako kaya sinabihan ko na lang yung isang helper na lagyan niya ng daluyan ng tubig para matuyo. Napaisip kasi ako dahil may 2 dangkal din yung lalim. Kung nakita yung sa video ay talagang maraming tubig. Kung kaya't paano matutuyo ang semento kung nakababad naman sa tubig. Panigurado ay magkakaroon ng aberya at mauulit lang ang trabaho. Maiipunan lang kasi ng tubig kung walang daluyan dahil patuloy ang pagtulo ng tubig sa bahaging to kahit hindi na umuulan. Mabuti na lang at nagawan ng paraan. Ang tiyaga na nagtatanggal ng putik sa daluyan. Dahil hindi niya tinigilan yung bawat putik na malalaglag na magiging sanhi ng pagbara. Ang laking tiyaga niya rin kasi sa paggawa ng kanal dahil marami nakatambak na putik dyan. Yan yung empleyadong walang kaarte-arte kahit kasi basurahan dyan ay kinakamay niya. Ganyan yung masisipag kaya sipagan mo na rin para lalong pagpalain. Marami pang blessings ang darating. Diba gusto mo rin? Syempre gusto natin. Kahit hapon na ay hindi nagparamdam ang ulan. Mabuti na rin ang tuloy-tuloy sila sa kanilang gawain. Kaunti na lang ay matatapos na. At ito ang resulta ng maghapon nilang pagtatrabaho. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.